Service, ang bagong radyo ng bayan. News and current affairs, music and entertainment. Sumasahim papawid sa angmang sulok ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tapat at tunay sa serbisyo publiko. Hatid sa inyo ng 32 radyo ng bayan station sa buong Pilipinas. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Oras sa Radyo ng Bayan at buong Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo ha. Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Kami po ang inyong makakasama sa kabuuan ng Ang Tipo Kong Negosyo dito sa inyong himpilan DZRB Radyo ng Bayan na napapakinggan rin po sa aming sister station na DWBR-FM 104.3 MHz. Magandang umaga ho ng Biyernes sa inyong lahat. Ako si Tess Ramirez at ang aking kapartner ay si Director Thelma Dumpit Murillo. Ma'am Thelma, good morning. Good morning, Tess. Magandang umaga sa ating mga suking taga-subaybay. Welcome po sa programa. Samahan po ninyo kami sa isang oras na naman na punong-puno ng impormasyon. Yes, usapang negosyo na naman tayo. Hindi nawawala ang negosyo. Ultimo yung mga teachers, Ma'am Thelma, di ba? Dinadala ang kanilang negosyo sa school. Oo nga. Mga negosyante. Ang mga guro natin. Walang magagawa Kailangan talagang madagdagan yung kita, di ba? Oo nga. Oo. So anyway, maganda yung pag-uusapan natin kasi ang isa sa karaniwan na balakid sa pagtatayo ng negosyo, yung lokasyon, hindi ba? Mm-hmm. Yan ang pinaka-importante sa kahit anong negosyo. Location, location, location. Kaya naman yung iba sa ating mga negosyante, di ba, iniisip lumapit mismo doon sa kinaroroonan ng mga customer. Correct. So yan ang pag-uusapan natin mamaya. How would you describe that, partner? Yung negosyo na kahit saan pwede mong dalhin? Basta inilalapit na lang. Oo. Basta everything on wheels. Oh, everything on wheels. Everything so, on wheels. So, yung tema ngayon. Everything on wheels. Oo. Mm-hmm. Mobility, yon. That's the word that I was looking for. Mobility, mobile. Di ba? That's Lahat ng right. tao kasi laging nagmamadali. So you have to be there where they are. That's right. Kaya marami ho kami makakausap na related sa ating tema this morning. Umpisahan na natin, Ma'am Thelma. Yes. Bago natin pag-usapan yung mobile, anything mobile, basta everything on wheels na negosyo, muna tayo, balitang DTI. Okay. Yan. Ano ba Usapang gobyerno muna tayo. Kasi meron yung flagship project ngayon ng DTI is yung SSF. Ano ba kung yung SSF, partner? SSF? Mm-mm. Ang alam na marami, SSS pero yung SSF, marami pang hindi nakakaalam. Ano po ba yun, Ma'am Thelma? Ayun. Yun ang ipapaliwanag ng ating panauhin ngayong umaga. Okay. Kung ano ang SSF, nandiyan na ba yung ating panauhin? Nasa line na natin. Okay, para sa kausapin segmentong na ito. natin. Isang linggong pag-ibig. Ito ang favorite segment nyo, Ma'am Thelma, di ba? Isang linggong pag-ibig. Kinakanta ko lang yan. Okay.
Kausapin na natin at nasa linya na ng ating komunikasyon ang head ng Shared Service Facility Project Management Office. Walang iba kundi si Director Frank Bunoan. Good morning, Director. Magandang umaga po, Madam Telma, Madam Tess. Good morning po. Yes. Ito yung ating SSF guru partner. Kaya tanungin na natin siya. Unang-una, ano ba yung SSF, Director Frank? At bakit ito ang pinagtutuunan ngayon ng DTI? Yung SSF po, kanina, kagaya ng naririnig ko sa inyong paliwanag kanina, na location. Ang shared service facilities po naman ay pagbibigay ng mga kagamitan sa ating mga manufacturers, maliliit na manufacturers, na malapit kung saan naman nakalocate ang mga raw materials o yung mga skills or yung mga maliliit na ating enterprises or kung tawagin natin sa kagawaran ng kalakalan, ating micro-enterprises ay nakalocate. Ang isa rin, nabanggit nyo kanina na isa sa pinakamalaking gastusin sa pagnenegosyo ay yung upa. Isa rin po sa manufacturing naman po, ang isa sa pinakamalaking gastusin po ay yung capital outlay. That's o right. yung pera or kapital na kailangang ibili sa mga critical na makinarya, equipment na kailangan sa paggawa. Kaya po ito naisipan ng pamunuan ng kagawaran kasi gusto natin na pagandahin yung kalidad at saka kantidad at paramihin yung kantidad ng ating produksyon. Ayun. Para sa garon ay makarating tayo sa merkadong pandaigdigan. Oo. Ayun. Makarating hanggang sa bulubunduking lugar yan. Oo. Sir Frank. Opo, kung saan po maraming materyales na hindi kayang i-transform yung potensyal ng mga materyales na yon. Kagaya po ng bunot ng niyog, halimbawa, Yes. na sa ngayon na dati-dati ay tinitignan natin na parang salot lang sa mga magsasaka. Or basura. Yeah, basura kasi tinitirhan ng ahas. So sinusunog lang yon. Ngayon po ay ginagawa na pong geotextile, geolag, kung saan nagagamit naman sa mga construction ng ating mga kalsada para hindi po madaling ianod ng tubig ang mga embankments o yung lupa sa gilid ng kalsada. Yes. At ito po ay nakakapagbigay ng napakaraming trabaho sa ating mga kababayan sa bulubundukin at kung saan maraming niyog. Ang sabi nga nila nung araw, kung makakita ka daw ng maraming niyog, makakita ka ng maraming mahirap. Pero ngayon po hindi na. Kasi pagka makakita ka ng maraming niyog at makakapagbigay ng intervention ang kagawaran, kagaya ng tinatawag natin na COCOHAS decorticator at saka twining and weaving equipment, then makakakita tayo ng lugar na marami ang nagkakaroon ng livelihood, self-employment at saka employment opportunities. Ayun. So, yan yung tinatawag natin na inclusive growth, hindi ba, Director? Yes. Ang kainaman po ng sistema ng inclusive growth na ito ay hindi na natin iniintay yung trickle-down effect. Oo. Ang kagawaran po at ang ating pamahalaan ay diretso na pong nag-uumpisa at the grassroots level. Okay. Kung saan po maraming mahihirap. Oo. Kasi yan, partner, di ba? Yan yung criticism dito sa... Oo nga, ang lago-lago ng ekonomiya natin. Ba't hindi naman bumubuti yung kabuhayan ng ating mga kababayan? Di ba? Sabi nila hindi pa nila makita yung ibinubunga. At Director Telma, naalala ko nga pala, meron tayong na-interview na napagkalooban ng SSF o SSF from Aklan, di ba? Yung weaving equipment. That's right, oo. Ayun, sa iba't ibang lugar ito. Yung handloom. Oo. So, Director Frank, paano po yung pagbibigay ng SSF? Ano po yung criteria? Ito po ay binibigyan prioridad yung mga lugar na kung saan marami na pong maliliit na paggawaan. Kagaya po ng nabanggit nyo kanina sa Aklan, meron na pong, may tradisyon na po ng paghahabi, hindi lang po silk, hindi lang pinya, kundi pati abaka.
And doon po, mayroon pong isang kooperatiba na gustong makipagtulungan sa Department of Trade and Industry. Ito po yung HAMCO, isa pong kooperatiba na pag-aari din ng mga maghahabi. And sila po yung nakipagtulungan at nag-qualify naman sila. Primarily because meron na silang track record to speak of as partners ng DTI, as a cooperator, and as a representative po ng weaving industry sa mga bayan na yon ng Aklan. Kailangan po talaga kooperatiba yung hihingi ng tulong? Hindi naman po. Pwede rin po yung mga asosasyon ng industriya. Pwede rin po itong mga microfinance institutions na gustong tulungan yung kanilang mga beneficiaryo na tungkol sa pangangailangan nila ng makinarya. Pwede rin po yung mga eskwelahan na lalo na po yung ating technical vocational education institutes. Pwede rin po silang maging partners. At saka yung mga kapwa natin na nasa gobyerno rin na dating nakakatuwang sa pagbigay ng tulong sa ating mga maliliit na paggawaan po. Ayun, ang dami palang maraming pwede makaabig. Pero ang isang qualifier dyan, partner, director, di ba hindi sila pwedeng start-up? Opo, ito po yung existing na dapat. Opo, ito po yung sinasabi natin na low-lying fruits. Kasi gusto po nating maramdaman kaagad yung tulong, yung impact ng ating interventions. So, kumbaga sa kwan ay konti na lang sanang konting tulong na lang and yung success ay ma-attain na kaagad. Kaya dumili tayo ng ano yung target natin for 2013 at ilan ng porsyento ang ating na kamit? Ang tinatarget po natin ng 2013 ay 800 na facilities po ang ating may lalagay. Okay. At ito pong 800 na facilities na to ay makakapagbigay ng mahigit 12,000 na trabaho. At matutulungan ang 10,000 na micro-enterprises. Sa ngayon po ay may nakasalang po na halos 200 na facilities na magagawa po, may lalagay bago po na State of the Nation address ng ating mahal na Pangulo. At siguro mahigit kalahati po nito ay may lalagay na po on the ground sa bago po magkatapusan ang buwan ng Hunyo. Okay, wow, ang galing. Sana so, para doon sa interesado, Director Frank, anong pwede nilang gawin? Saan sila pwede pumunta? Dapat ho, makipag-ugnayan po sila sa ating director, yung provincial director po ng ating Department of Trade and Industry sa kanilang probinsya at ipresenta po yung kanilang pangangailangan at magtutuwang sila nung ating provincial office para gumawa po ng project proposal, tignan po kung ano yung mga equipment na or mga kagamitan na kakailanganin nila base po sa critical na yung kung tawagin natin ay supply and value chain ng kanilang industriya. Okay, so partner? Yes, maraming salamat kay Director Franklin Bunuan. Siya po ang head ng Shared Service Facility Project Management Office ng DTI. At yan po yung patungkol sa Shared Service Facility na pinagkakaloob po ng departamento. Maraming salamat, Director Frank, ha? At maraming salamat din po sa inyo, Madam Tess at Madam Telma, sa pagkakataon na may paliwanag sa inyong mga tagapakinig yung programa po ng aming Department of Trade and Industry. Wala pong ano man. Okay, thank you, Director Frank. Ikaw na. Siya na. At meron pang isa. Oo, 23 minutes after 8 ang ating oras. Eto, usapang pet naman. Syempre, Anong pet? Alaga. Ayun. Alagang ano? Tao? Hayop yung pag-uusapan natin, ha? Sapagkat kung ang tao ay inaalagaan, syempre pati hayop din naman, di ba? Dapat din, ibig mo sabihin. Oo. Alam mo, di ba, yung may kasabihan, a dog is a man's best friend. Correct.
Totoo yan. Kahit sigaw-sigawan mo, hindi nagre-react. Ay, pero merong dog na masungit. Bigla na lang mangangagat. Oh, really? Oo, bigla na lang mananamba. Dadambahin ka. Wala siguro sa mood. Oh. Dapat pakainin sa oras. Oo, tsaka hindi mo talaga Pagpapatuloy. siguro inaalagaan. Mm-mm. Importante yung alagaan ang alagang hayop. Correct. Diba? Maging produkto ka man. Kaya hindi po produkto, kundi... Serbisyo. Oo, serbisyo para Serbisyo, sa pag-uusapan animals. natin. Yung ating pag-uusapan. Oh, ikaw ba, partner? May alagang hayop? Wala meron lamang pusa na umaaligid sa aming bahay. Naawa naman kami, so pinapakain na rin namin. Oo, okay yung pusa rin. Mm-mm. Oo. Pero whatever pet you have, kailangan i-maintain mo yung kanyang hygiene, di ba? You have to groom it. Kasi pag marumi yung hayop, nagdadala ng sakit yan, lalo na kung nasa bahay mo, di ba? Dapat malinis. Yung iba naman, dahil walang panahon, nadalhin yung kanilang mga pet poodles or pet dogs or what have you. Meron tayong isang negosyante na naisip niya gawing mobile pet salon. Yes, at nasa line na natin siya. Ang owner ng Clean Paws Mobile Pet Salon, ayan si Miss Ciara Lira. Good morning po. Good morning, Ciara. Welcome to the program. Ayan, medyo maingay lang yung kanyang linya. Mahina yung connection. Mahina yung boses. Pwede kaya natin tawagan ulit, partner? Try natin ulit. So, ano ba? Ako, alam mo ba, partner, mahal din ng mag-maintain ng alaga na hayop. Ay, mahal Kailangan yun. dalhin mo sa doktor. Kailangan pagupitan mo ng buhok, lalo na kung ang klase ng alaga mo, yung makakapalang buhok, di ba? Katulad ng mga Shih Tzu, very popular. What else? Yung poodle, di ba? Yan, mga high maintenance, kumbaga sa babae. Magandang ayusan yung mga lahi na binanggit nyo Ma'am Telma Magandang ayusan nyo ng mga klase ng aso, di ba? Kasi mahaba yung kanilang hair. Oo. Ang haba ng hair ko. Si Kabang, yung inayos sa kanya, yung kanyang mukha. Oo nga. Si Kabang, naman yun, nakakabagbag ng damdamin yung storya ni Kabang. Kung paano nga ba niya sinagip yung Oo, nagligtas sa buhay ng bata. Oo. Diba? Namuntik na masagasaan. Okay, nasa line na natin. Si Miss Ciara Lira. Pwede Hello na po. ba? Good Yan, morning. mas mabuti na yung ating komunikasyon. Good morning, Ciara. Good morning po, Mr. Okay. So we hear that you have a pet salon, a mobile pet salon. Yes, ma'am, meron po. Okay, and you call it Clean Paws. Yes, ma'am. Clean Paws po yung pangalan ng business ko. Oo. So, paano nag-umpisa ito? Kwento mo naman sa amin. Okay, ma'am. Yung business po namin, nag-start po siya noong 2009. Meron po kaming store. We're located po sa Makati. Oo. Ngayon po, over the months po, nagsiservice po talaga kami, home service. Ngayon po, nung March last year lang po namin sinimulan yung mobile pet grooming kasi nakita po namin yung demand ng home service po na grooming para sa mga aso. Oo. Yun po, doon po kami nag-start. So, malaki pala yung pangangailangan ng mga home service? Sa ngayon po sa mga pets lalo na, kasi po ngayon marami po tayong mga kababayan na hindi na po sila masyadong, hindi po nila kinukonsider na yung pets as pets. Parang kinukonsider na po nila as family. So malamang po ngayon every household meron po silang, kung di isa, meron pong dalawang alaga, kung di man po aso, pusa. Oh, ako na lang I have 2 dogs and I have 7 cats. Ang dami. Oo. Nakaya niyong alagaan lahat yon. Ay, nako. Hindi. Pinapaalaga. Opo, tsaka karamihan po ngayon talaga yung mga may owner po ng pets. Meron po silang tagapag-alaga. Parang ganun po. Kasi nga, ano na po hindi na po siya, kumbaga part na po ng family natin yung pets.
At saka parang anak rin yan, di ba? Opo, para na pong mga anak. Oo, Ciara, kasi kailangan mong painiksyonan, kailangan mong pagupitan. Yes, ma'am. Opo, monthly po yun. Oo. Para po i-maintain po natin yung health din nila. Kumbaga, apart po dun sa grooming po. Oo. Ako walang alagang aso o anumang hayop, pero yung pagpapagroom ng pet, halimbawa, yung magpapagupit siya, di ba? Mas mahal pa yata kaysa doon sa amo eh. O yan, pag-usapan presyo? natin yung presyo. Opo. Pet grooming po kasi, ma'am, hindi po lahat kasi kaya po ito. Isa po siyang special skill. Dahil hindi po lahat ng tao kaya mag-handle ng aso or pusa. Oo. Tapos, syempre po, hindi naman po nakakapagsilita yung mga hayop, di ba? So, kailangan po ng mas mahabang pasensya po, kumbaga, kaysa po sa tao na pwede mong kausapin na, sige, stay still ka lang. Oo. Aso naman po kasi talaga. Oo. Gumagalaw po siya, moving po. At yun nga, hindi lang po basta gupit at paligo lang po yung ginagawa kasi ng isang pet groomer. Oo. Naglilinis po rin sila ng tenga, tinutoothbrush po nila yung dog, ginugupitan po ng Kuko. Opo. So, marami pong proseso na ginagawa sa pet grooming. Okay. Ayun. So, what is your minimum rate for your mobile pet salon? Ang minimum rate po namin, ma'am, depende po kami sa area. Aha. Kasi po since isa lang po yung grooming truck namin, limited po areas ang kino-cover namin. We start po at 550 for a small 550. breed. Opo, small breed dogs po yan. Ang range po is 550 to 510 up. Depende po sa area and sa breed ng dog. Gaano katagal yung full grooming session? Ang full grooming session po, normally po 1.5 hours po siya. 1.5 pala. hours. Yes, ma'am. So, dun sa 1.5 hours, ano yung gagawin dun sa ating pets? Papaliguan po, gugupitan ng buhok, lilinisan ng tenga, gupit ng kuko, toothbrush. Toothbrush, okay. Tapos kung may mga buhol po yung mga dogs, syempre kasama po yun, medyo mas matagal pong magtanggal ng buhol. Mabusisi? Mas mahaba po yung proseso. Okay. So, Metro Manila lang ang sinuservisyohan ninyo, Yes. Ciara? Opo, sa ngayon po Metro Manila lang po. Metro Manila lang. Opo. Hindi po lahat ng areas, ma'am. Selected Metro Manila areas po. Okay. And do you have a shop para naman dun sa gustong pumunta? Yes, ma'am. Yung shop po namin, nasa Makati po siya, sa Estrella Street po. Doon, ma'am, ang rate po namin mas mura po. Oh. Po sa home service. Ayun. Shara, siguro dog owner din kayo, kaya nagustuhan nyo yung pet grooming business. Yes, ma'am, may dogs po ako. Sa ngayon po, 4 po yung, yung mga aso ko po. What Ayun. kind of dog? Meron po akong American Cocker Spaniel. Ooh, I like that. Opo. Lahat po sila, Cocker Spaniel po. Talaga? Yes po. Ano yan? High maintenance yan, di ba? Cocker Yes, Spaniel? ma'am, high maintenance po sila kasi furry po yung type ng, siya po yung furry type ng dog. Oo. Meron naman po mga dogs na short coat, like mga chihuahua, Oo. mini pin, yan. Yan po Yeah, yung like less mine is a short coat, a beagle, opo, yan. Katulad. and a Labrador. Yes, ma'am. So, mga short coat. Pero kahit po short coat, syempre po, may mga kailangan pong linisin po sila ng tenga or Oo. yun, kailangan din po yun. Pero mas high maintenance po yung mga mahahaba. Of course, oo. So, for anybody who would be interested to get your services, your mobile pet salon, how do they get in touch with you? Do you have a website? We don't have a website po, pero meron po kaming Facebook account. Okay, Facebook. Namin. Search lang po nila yung Clean Paws Manila. And then we have po, our shop is located in Estrella Street. It's 78 Unit F, Estrella, corner Zodiac Street, Bel Air Village. Our number po, 668-4708 and 0999-551-7381 po. Ayun. Naku, ako na yung unang customer siguro, partner. Diyan yun Papagroom nadalhin. ko yung aking 2 aso. Opo. Sige po, sabihan niyo lang po ako. Okay. So, yan. Para dun sa mga pet owners, you can call on Ciara Lira at pupuntahan niya kayo. You don't have to go to her. She can go to you. Yes, ma'am. That's right. Maraming salamat, Miss Shara. Maraming salamat din po. Okay, magandang umaga. Magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Sandali lamang po. Magandang araw po sa inyo lahat.
Ako po si Jericho Rodriguez ng Trinity University of Asia na nag-aanyayang laging makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service. Hatid sa inyo ng himpilang ito ang mga programang may makabulang impormasyon at balanseng pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Halina't makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service dahil dito, konektado ka. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jericho Rodriguez. Ako po si Kathleen Jo Atienza. Ako po si Abigail Lim. At ako naman po si Kai Nicasio. Kami po ay nag-aanyaya sa inyong makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service. Madami po kaming natututunan dito sa Radyo ng Bayan. Madami din po kaming nalaman na magagandang hakbangin ng gobyerno tungo sa daang matuwid. Kaya't hinihikayat po namin kayong sumubaybay sa mga programa ng Radyo ng Bayan. Dahil dito, siguradong konektado ka. Saan mang sulok ng mundo. Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Sa PBS! Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Nandito pa rin po kami at syempre kasama ang ating mga iba pang katuwang sina Miss Marela Jem Castro at Marjorie Posa sa production at sa technical side sina Engineers Lito de los Santos at June Paladan. Kami pa rin po ang inyong makakasama until 9 in the morning. Ako si Tess Ramirez with Director Thelma Dumpit Murillo. Yes, nandito pa rin ako, partner. Ayan. Oo. At exciting na naman itong ating pag-uusapan ngayon. Partner, natandaan mo nung meron tayong na-interview noon, yung party bus? Oh, yun, ibang klase din yun, di ba? Ito, sinusundo niya yung mga parokyanan niya. Tapos iikot sila buong gabi sa iba't ibang lugar. Nagtutour sila. Oo, party to party, from one party to another. So ngayon, ito, isa rin tong craze ngayon, yung tinatawag nila na food truck craze. Sa Amerika kasi, at saka sa Europa, popular ito. So ngayon, nandito na to ngayon sa Pilipinas. At sa pamamagitan niyan ng mga very creative and innovative organizers natin. Ayun. Oo. Magandang pag-usapan ito. Okay, kausapin na natin yung co-organizer ng Food Truck Craze. Walang iba kundi si Vanessa Ledesma. Hello, good morning po, Miss Tess. You know, parang may bug yata itong phone na to. Okay ba? Klaro ba ako? Ayan. Klaro pero may humming sound. Diba? May humming sound eh. Oo. Parang baka yata, better sa cellphone? Or what do you think? Okay lang ba? Okay. Let's try calling again. Cellphone, opo. Let's call again. Oo, sige. Siguro may depresyo talaga yung ating line 2, Tita Litz. Try natin ulit sa ibang na lang. Okay, so pag-uusapan natin kasi yung food truck race, di ba? Ay, si Vanessa, partner, kilala mo ba yung si RJ? Si RJ Ledesma, yes. Oo, yan ang asawa niya. Okay, Vanessa. So, marami na itong na organize na mga events, yung midnight market dyan sa Bonifacio. Alam mo ba, nakapunta ka ba dyan yung sa Mercato Central? Hindi ko pa napapasyalan yon. Yon. Sila nag-organize niyan. Tapos yung meron pinakabago, yung Metsa Norte. Opo. Yan yung you're back. Andiyan na pala. Yes, you're back with us. Okay. I'm so sorry. I thought you were talking to me. Okay. All right. So we were just saying that your husband, RJ. Yes, RJ Ledesma po. He's also a real estate
guy, isn't he? Yes, actually, Miss Tessie has 8 No, different this is Thelma. jobs. I'm so sorry, Miss Thelma. Okay. Miss Thelma. Yeah, yes, he actually has 8 different jobs. He wears 8 different hats. His real passion is, primary passion niya is real estate development. But since we, from the moment of our honeymoon, we thought of putting up the food market. Yeah. Ito yung naging new passion naman niya. Kasi ito yung brainchild naming dalawa at saka ito yung naging parang business naming dalawa as a married couple. One that you can really call your own. Yes, correct. But we also have wonderful partners with us. So. Okay. So, ayun nga, I was mentioning some of the events that you've organized, the Mercato Central. Yes. Medsa Norte is the latest one. Actually po, the latest one is Levante in Eastwood. Okay. It's also a night food market that we opened just a couple of weeks ago. Really? Yes, in Eastwood naman. Yes. Okay. So, how did you get started into this, well, first in event organizing, like this midnight markets. How did you get into that, and what are the logistics that went into it and all that? Well, actually, Miss Thelma, we were in our honeymoon in Florence, Italy, when it all happened. We visited the original Mercato Central, which is a market full of food and pastries and iba-iba, whether cooked or not. Puro mga homemade ba siya? Yes, homemade and artisanal and gourmet food. Okay. And that's what set it apart from the other restaurants that were also just as delicious in Florence. So I said, what a gorgeous, beautiful concept. Yeah. We have to do something like this, RJ, in the Philippines. Actually, ako yung nag-alok sa kanya na, RJ, we have to do something. We have to bring this to the Philippines. Right. And then, well, at that time, he thought I was out of my mind. But after a few months, we attended the event of Mr. Anton Diaz of Our Awesome Planet. Yeah. It was called the Ultimate Taste Test. And there we saw how close his concept was, his event was, to the Mercato that we saw in Florence. Oh. So we looked at each other and we said, this is it. This is our future partner. Sabi ko, this is so perfect. So that very night, during the event, we told Anton, let's meet. And perfect kasi kasama sila ni RJ sa PNG. So maganda yung background nila sa business. So we put our heads together, and just a few months later, the Mercato Central in BGC, which used to be just a morning market, was born. I see. Yes. Wow. And then it ventured on to a night market. Ayun. And then the food truck market. So iba-iba na. Okay. So yung food truck naman, how did that come about? What's your model here? Yes, okay. I actually grew up in the States, so I was very aware. I grew up with the food trucks in the U.S. There used to be this famous ice cream truck that would come around in the house. But it wasn't that yet. It was when the recession happened in California, so a lot of the restaurants closed. And when these restaurants closed, they actually put up their own food trucks instead. So karamihan dito were Mexican food trucks, Middle Eastern food trucks, and Korean food trucks. And then where would they park? A craze. Yeah, where would they park? They would park everywhere, actually. And then when Twitter and Facebook became a craze, people would actually follow them around. Really? Yes, they would be the ones, and that would be the cool aspect about it. It's like, where would the Mexican, the Korean food trucks be tonight? So people would really flock to that area. Talagang hinahabol-habol. It became a gimmick. Right, right. At magaling na konsepto because it was very good. It was the cooks themselves were Mexicans, you know, the iba-ibang different types of food. Right. And they were affordable, of course. So talagang So this one is the innovation here is instead of hiring or renting
booths or stalls, you bring in your own food truck? Yes. So actually, Miss Thelma, instead of putting up a restaurant na nakakatakot to pay for, di ba? Especially during the recession in California, they put up a food truck. Nandun na yung kitchen nila, nandun na yung gamit nila, everything, their waiters, wala lang silang tables and chairs. So, yung local version natin dyan, partner, siguro yung burger store dito, di ba? Yes, Jolly Jeep. The Jolly Jeep is actually, the Philippines had always had mga food trucks. Tayo rin innovators dyan. We have our Jolly Jeep food truck. We have, meron pa noon parang Choo Junction, parang ganyan. Train naman siya. So how do people get into your food truck? Market? Right. Okay. Our food truck market is located in Glorieta, no? They just apply. They can simply go to the market and get an application form from our organizers, or they can go online. We have our websites, and then we also have a Facebook and Twitter account. So we're very reachable. They just simply apply. Okay. Simply by word of mouth, people are. And does it cost a lot to join? To join our not at all. It's only if I may say it on air, it's just only 2,000 pesos a night. Okay. So instead of putting up a restaurant, it's really affordable. And so 2,000 a night, and where can they go? I mean, which event would this be? Okay. We have our night food truck market in Cocina in Glorieta 3, the car park. It's right in front of Glorieta and Makati Shangri-La. You know the Rotonda car park there. Right. It's on every Friday, Saturday, and Sunday from 4 p.m. to 3 a.m. They can drop by any time. And of course, in order to apply, in order to get in, their food must be very good. Mm-hmm. I mean, that's the minimum requirement that we have. Very good and innovative. Dapat lang. Miss Vanessa, ano bang klase mga food yung matitikman sa food truck? It's iba-ibang klase. We don't really have a unifying concept for just what type of food truck. It's so many different types. We have about 8 to 12 that are parked there, from Mexican to Korean and Mexican fusion, to burgers, to cheesesteaks. Iba-iba. We have Chef Brucey, which is one of my favorites. It's a Mexican-Korean fusion. And how much can they make in one night? I mean, if they really sell well. You know, they can make, well, of course, it's confidential, but they can make as much as, from what I heard, a vendor can make as much as 25 to 50 a night. Really? Yes, even more. Wow. Lalo na itong si Mio Gelati, the ice cream truck. Yeah. Shawarma Brothers, iba-iba truck buns, si Cheesesteak Shop, Hungry Rover, Kuyang Food Siguro, ang last na tanong ko, partner. Sure. Saan sila kukuha ng truck? Diba? How do you customize your truck according to what you want to sell? Okay. Well, we're actually not part of the creation of the trucks. Pero sa nakikita ko, partner, it's they're very innovative with their trucks. It can be a simple, alam mo yung vans na Iko-convert na lang. Yung lumang van. As simple as that. And they sell well pa rin because the concept is there. I see. You know, or to the more sophisticated ones na talagang pinapagawa. I know it ranges, from what I heard, no, it would range from, say, 250,000 up to 750, maybe even more, depending on how nice you want it to look. But what's nice about it is even if you don't spend so much to create the truck, the concept is already there. It's a craze. So kahit it's an old van or what, for as long as your food is delicious and is unique and it can't be found in any other restaurant,
it will really sell. Okay, well, we'd like to talk to you some more, but we have very little time. Thank you. Well, if you have any other applicants out there who are listening, please email us at admin@mercatocentral.ph or text us at 0917-840-1152 for application form. That's 840 1152. 1152. Yes. Okay, thank you very much. You're welcome, Ms. Thelma. Have a good day. You too. Thank you. Bye-bye. Mag-food truck na tayo, Director Thelma. Iniisip ko na nga yun eh. Kaya At least lang, hindi siya ditulak eh, di ba? Hindi ka mapapagod. alam mo, nice lang ako kay Vanessa, pero naunahan na sila ng mga kababayan natin na nagtutulak ng kariton. At saka yung pares, di ba? Mga food truck din yun. Hindi, mas ano yung kanila, talagang sophisticated na yung mga binibenta nila. Yung iba-ibang levels din, di ba, partner? Correct. Depende yan sa sa target market nila, di ba? Ayan. Tsaka kung gusto nilang talagang kumita ng malaki, kasi kapag ang ititinda mo lang ay yung, halimbawa, fishball, yung mga french fries na yan, maliit ang capital mo sa fishballs, pero laki rin ang kita doon, no? Tubong lugaw ba? Fishball? Oo. Meron ka pa yung mga magbubuko. Diba? Depende yan sa pagsisikap rin. Nagtitinda at kung talagang masipag siyang maglibot, di ba? Mag-ikot. Kung saan-saan. Marami talagang customer na makukuha. Pero I like this food truck race, tsaka yung midnight market. That's really great. Marami nang nagsigayahan dyan eh. 10 minutes bago mag 9 o'clock. Magbabalik tayo. Director Thelma, sandali lang. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Jericho Rodriguez ng Trinity University of Asia na nag-aanyayang laging makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service. Hatid sa inyo ng himpilang ito ang mga programang may makabuluhang impormasyon at balanseng pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Halina't makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service dahil dito, konektado ka. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Para-paraan lang. Okay, Ma'am Thelma, habang inaantabayan na natin yung susunod nating makakausap, baka meron kayong gustong ipaabot, Ma'am Thelma, sa ating mga kababayan. By the way, meron nga pala, maalala ko yung Diskwento Caravan ng DTI, di ba? Sa Independence Day, meron kayong participation. Ay, oo, lagi yan, every Independence Day. Oo. So, asahan ninyo yung Diskwento Caravan, dyan makikita sa... syempre, dun sa Luneta. Kung ang sentro ng mga aktibidades. Nakaka-discount pa rin ng malaki, From partner from 50 to 70%. Kasi sabi nga ni Secretary Domingo, kung bababa pa dyan yung ibibigay ninyong discount, wag na lang kayo magtinda. Di ba? Sayang lang yung panahon ng mga tao. Okay, nasa line na natin, Ma'am Thelma. Okay, kanina pinag-usapan natin food truck race. Ngayon naman, gaano ba ito kaiba dito sa Kitchen on Wheels? Pareho lang ba sila o magkaiba? Kausapin natin ang may-ari ng VS&F Classic Food International, Mr. Buddy Abasamis. Good morning, sir. Hi, good morning. Opo, welcome po to the program and thank you for your time. All the time, basta kayo. Wow, salamat I po. love you too. Okay, what's this Kitchen on Wheels? Ang Kitchen on Wheels, yun pong kitchen namin ay dinadala namin sa site ng event. Okay. Kompleto po ito ng freezer, may freezer po ito. Merong yung genset na we can light the whole place. Right. Naka-equip po kami ng 15 kVA. Uh-huh. Tapos
Tapos meron pong tubig ito na talagang pwedeng inumin. Practically, yung pong buong kitchen, nadadala po namin sa isang lugar. Ayun. So from tablewares to kitchenwares, lahat yon nandun sa ano? Hindi po. Yung pong kitchen, purely mga for preparation ng pagkain, pagluluto. And then ito pong kitchen on wheels namin, followed by freezer on wheels. Oh. Kaya po lahat ng aming lulutuin nakalagay po sa freezer. Pagkatapos pagka lulutuin na, kukunin po namin dun sa freezer on wheels. I see. Sino naman ho ang inyong customer dito? Usually, ang istorya po nito, nung pong kami sa mga exhibit namin at pinupuntahan kami, tinatanong nila kung pwede kaming mag-wedding or mag-celebrate ng kahit ano sa probinsya. Ang kuwan po namin, pag nag-kuwan po kami, pati po kitchen, itatayo namin doon sa probinsya. Right. Kaya po, naisipan po namin itong kitchen on wheels na dala-dala na po namin lahat at wala pong nagiging problema. Mr. Buds, ilang tao po ang nasa kusina? Ang nasa kusina po, mga 6 sila hanggang 8. Oh, okay. At hanggang saan kayo pwedeng makarating? Nako, marami na kaming narating. Hanggang Cagayan nakarating na kami, Quezon Province, tapos sa itong Iba, Zambales, Nueva Ecija, Batangas, almost lahat po ng probinsya narating na po namin eh. Oo. Okay ito, partner, siguro yung mga location shooting, no? Pwede. Oo, yan. Pero, do you also organize your own events, ho? Oo, nag-organize po kami ng mga event. Meron nga po kaming ginawang wedding that was last year sa beach wedding. Wow! Yung buong beach, buong shore ng beach po, inilawan namin doon dahil, as I said, meron kaming generator, genset, just to light all the area. Doon po namin ginawa ang cooking at very successful naman. Always. Ano yung, magkano naman ho ang inyong price range? Baka naman ang mahal ninyo. Hindi po. Very reasonable. Tinutuos lang po namin yung expenses ng gasoline, mga toll gate. Ang kwan po namin mga 700 per head. Per head. Oh, reasonable. Simpleng food po ba yung inyong mga specialty or ibang klase rin? Mga kahit ano, nailuluto po namin eh. Kamukha po nung mga teppanyaki, grilled steak, tempura, paella, yung mga chicken teriyaki. Puro special pala eh. Tama na ho, nagugutom na kami. Pero ang sasarap nun. And your cooks are trained where? Opo. Ayun po ang nagtuturo sa mga cook namin. Headed ba yung anak ko na nasa Endaran. Kumukuha ng culinary. Yes, that's right. Endaran Colleges. Yep. Ay, patok din daw kayo sa celebrities, ha, Mr. Buds? Sa celebrity po, kami po ang concessionaire. And at the same time, lahat po halos nung affair doon, kamukha ni yun yung blowout ni Mayor Helbert Bautista. That was 2 weeks ago. Kayo rin ho yun? Kami rin ho yun for 3 days. Wow, really? Ako baka magalit sa akin si Mayor. Ngayon, sa 14 po, si Oscar Malapita naman ng Caloocan. It's a big birthday and blowout. So, dala-dala rin ninyo yung mga lamesa, upuan? Opo. Dala po namin lahat. So, you're like a catering, ang ginagawa ho namin in a place, halimbawa basketball court, ginagawa ho namin 5-star setup. Ang lugar na yon. I see. Ayun. Wow. So, mula sa simpleng tao hanggang sa kahit politiko, pwedeng-pwede, di ba? Mang Buds, ano ba yung background ninyo? Ba't kayo napasok dito? Alam niyo, mahilig akong kumain eh. Pati ang misis ko, mahilig kaming kumain.
At nag-start ito doon sa aking mother-in-law na napakahusay magluto. Kaya sabi ko, we might as well... turn it into a business. Oo. Pagkakitaan. Oo, nag-umpisa kami sa delivery ng mga pagkain. Ayun, yung pack lunch. Oo, pack lunch. Pagkatapos noon, marami nang humihiling sa misis ko na yung birthday nung anak niya, ganon. Parang wildfire. Yun, doon nagsimula ang lahat. Nagsimula. Yan. So, ano yung moral of the story? Start small. Think big. Yeah, tsaka Dream big. Yung kwampo, yung quality. Oo. Huwag niyo babaguhin. Yun ho kasing hindi ko naman kinukuha yung iba. Basta mura na ang tanggap, sasabihin na pwede na yan. Kami po, hindi po pwede yung ganon. Okay. Kung ano po yung maliit, at saka yung malalaki, we treat them the same. Ayun. Okay, so for those who are interested to get in touch with you, saan po kayo matatawagan, Mr. Abesamis? Dito po sa 937-1037, 937-4989, 937-4980. Ayun. Okay, so sana po nakuha ninyo yung numbers ni Mr. Abesamis, and we'd like to thank you, sir. Okay. Hanggang Thank you, Mr. sa Buddy. susunod po na event. Sige po, all the time. Basta't kayo. Okay. Sige po. Ayan. Have Thank a you so nice much day, Mr. Buddy Abesamis of VS&F Classic Food International. And with that, kami po yung magpapaalam na. Oo, mauna na po kami at kami ginutom ng aming mga guests. Partner, thank you very much. Hanggang sa susunod na Friday na naman uli. Until next week. Yes, have a nice weekend, Ma'am Telma. Yes, ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Have a nice weekend, everyone. Ako po naman si Tess Ramirez. Hanggang sa muli.